Magandang araw muli sa inyo mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Alam niyo po dito sa ating channel ang ating itinuturo, ang ating inaaral sa mga aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po tayo nagbabasa ng kasulatan nang sa ganon ay maunawaan natin ang mga nakasulat. Kaya ho dito naglilinaw lang po tayo ng mga bagay na binabasa po natin sa kasulatan. At ngayon magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos nang sa ganon ay madagdagan ng ating kaalaman at pangunawa doon sa ating binabasa sa banal na kasulatan. At ngayon po ang ating pong pinaka-topic ay ito po. Ilan ba ang Diyos? Yan. Di ba karamihan sa atin lito pa hanggang ngayon. At hindi mo pa rin maintindihan sa iyong sarili, ilan nga ba ang Diyos? Kasi marami nagtuturo, di ba? May nagtuturo, isa lang daw ang Diyos. Sa iba namang iglesia nagtuturo, may 3 persona sa isang Diyos. O, di ba? Lito ka na. At marami pang mga katuruan patungkol sa Diyos, di ba? Dinidiyos minsan tao, dinidiyos minsan puno, araw, at anumang mga bagay. At dito natin matutunghayan ang mga bagay na yan. Sapagkat ito ay tanong po ng ilang mga nanonood sa ating channel, sumusubaybay, kaya nagtatanong sila, naku-curious sila. Kaya dito po, ilinaw natin. Ito po ay tanong mula po kay, basahin natin ano po. Mula po ito kay Bito Merosa. Yan. Magandang tanong po ito, no? Dire-diretso, 3 yan. Isa, sabi niya dito, ilan ba ang Diyos? 2 o 1? Yan, di ba? Katulad to. Lito siya. Kaya nagtatanong siya, baka karamihan sa atin ay may ganitong kaisipan, nalilito, ilan nga ba ang Diyos? 2 o 1? O siyempre, patutunayan mismo, dapat ang magpatunay diyan, hindi tao ang Diyos mismo. Malinaw po ba? Ang Diyos mismo ang magpapatunay kung ilan nga ba yung Diyos. Kasi nga po, merong tunay na Diyos at merong hindi tunay. At yun ang ating aalamin, yung tunay na Diyos. Yun po ang importante doon. Hindi humalaga kung 1 o 2 o kung marami. Alamin natin yung tunay na Diyos. Ano? O ito pa. Maraming naguguluhan dyan. O yun nga. Isa ka na dyan. Pero ako, hindi man ako malilito sa bagay na yan sapagkat pinapaunawa naman ito sa pamagitan ng kasulatan. Babasahin lang natin, kailangan talaga unawa. Pero doon sa mga sarado ang kaisipan ay hindi kayang intindihin at tunuan ito. Kasi nga po, binulag niya ng sanlibutan ito. Kasi meron dito sa sanlibutan ito, may Diyos din na tinatawag. Baka yun na nagturo sa iyo at pinalabo na brainwash kaya hindi makilala yung tunay na Diyos. Akala mo, Diyos na yung pinaglilingkuran mo. Kaya kailangan talaga, bago ka maglingkod sa tunay na Diyos, kilalanin mo muna siya bago ka maglingkod. Ano? Tuloy tayo. Sabi pa niya dito, iba yung pangunawa ng mga saksi ni Jehovah. Ano ba ang tanong po dito? Kung iba ang pangunawa daw ng mga saksi ni Jehovah. Di ba't ang mga ganyang katuruan sa kanila ay Trinitarian po sila? Naniniwala sila sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, o maging sa Diyos Espiritu, kaya Trinity sila. So, Trinity, tapos yung tawag sa ganong Diyos na yon, Jehovah. Binigyan ng indicate name na Jehovah. Ano? So, yun ang pagkakilala na at meron pong kanilang pagkakilala, yun daw, 3 nga din, Trinity. Pero iisa din daw yun, ano? O, di ba't lito tayo? 3 na, iisa pa. O ngayon, ito pa, dagdag natin. Sabi pa dito, no, hindi daw iisa. Si Kristo at Diyos na Ama, kay Brother Eli naman ay iisa. O, nakita ba natin? Ano ba ang pinapaliwanag nila? So, bibigyan natin ng reaction yung kanilang mga videos. Pero, dito muna ho tayo sasagot sa tanong po ni Bito Merosa. Ngayon, para maintindihan natin ay ganito po yan. Ano? At babasa muna tayo ng mga kasulatan nang sa ganun ay mabigyan po natin ito ng paglilinaw. Ano? Magbabasa tayo sa paliwanag ni Apostol Pablo muna. No? Kasi para maintindihan natin. Kasi siya po ang nabigyan ng kapahayagan mula kay Kristo. Kaya tatandaan natin, kapag galing na kay Kristo ang aral at turo, yun po ang mahalaga Kaya ho, pag mali ang aral at turo na itinuturo ng ibang tao na hindi manggagaling kay Kristo, kasi ho, kaya nga ho nagkaroon ng bagong tipan May mga sinasabi sa lumang tipan patungkol kay Jesus.
Di ba? Kaya ngayon, na-reveal na si Kristo. Kaya maintindihan natin, yung mga sinasabi ni Kristo, pinahayag naman ito doon sa mga taong pinagkatiwalaan. Katulad ni Pablo. O ito, papaliwanag ni Pablo. Pupuntahan po natin. Baka may magtaka sa inyo, anong dahilan bakit tinawag si Pablo? Makikita po nyo ang reason doon sa aklat ng Gawa sa chapter 9. Doon yung makikita. Kayo na po ang magbasa. No? Kasi hindi natin ididetalye yung mga bagay na pagkatawag kay Pablo. Kayo na po. Basahin lang po ninyo sa aklat ng Gawa. Kahit po mag-start po kayo dito sa chapter 9. Dire-diretso lang po at makikita ninyo hanggang sa makikita ninyo yung pagkatawag sa mga apostol. Okay? So dito muna tayo. Ang sasagutin natin mula dito sa inyo pong katanungan, ilan nga ba ang Diyos? Ano? Ilan nga ba ang Diyos? So ngayon, para maintindihan natin ang mga bagay na yan, ay ganito po ang ating uumpisahan sa sulat ni Apostol Pablo. Umpisahan natin dito sa unang Korinto 8:2. So diyan muna tayo magsimula. No? Palaki natin ang screen. Ang sinasabi po diyan, kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. O yan, maganda po yan ha. Kaya dito, huwag po tayong basta-basta magkakaroon ng sariling doktrina. Ayan sinasabi ni Pablo diyan, para yung dito, halimbawa nga po dito sa ating channel, kung ikaw ay baby Christian pa, ikaw ay baguhan sa pananampalataya, ibig sabihin po ng baby Christian, kung ikaw ay baguhan na tagasunod ni Kristo, kilalanin mo muna yung paglilingkuran mo. So dito doon sa isang channel natin, sa Ebanghelyo ng Diyos, doon malalalim na po doon. May mga doctrines tayo doon na mga binubulgar, inilalantad, yung mga maling aral at turo. Pero dito ay pahapyaw lang. At doon yung makikita yung mga bagay na nire-reveal natin doon, na ilalantad natin yung mga maling aral. So dito, kung baguhan ka pa, dito ka muna sa channel na ito. Kaya pag nagtatanong ka, yang sinasagot natin. So magpatuloy po tayo. Ilan nga ba ang Diyos? Okay, so para maintindihan natin, yung sinasabi dito, binibigyan muna tayo ng ganitong pag-iisip. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y nalamang anuman, sa ibang salin, tingnan natin. Sabi po dito, ang taong nag-aakala na marami siyang alam ay kulang pa rin talaga sa kaalaman. O, di ba? Napakaganda. Kaya dito, huwag kang magmamarunong muna kung alam mong sa tingin mo ay galing lang sa iyong sariling pangunawa. Kaya dito, binibigyan muna tayo ng ganitong intro sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi nga po, may mga kapahayagan talaga mula sa Diyos. At yun ang ating tinitingnan. Kaya, bago kayo umagri sa isang nangangaral nagtuturo, ito ba ay talagang aral at turo ni Kristo? O katulad dito, aral at turo ni Kristo talagang ating inaaral. Ngayon, magpatuloy po tayo. At ituloy natin sa verse 3. Sabi dito, ngunit ang taong nagmamahal sa Diyos ay siyang kinikilala ng Diyos sa Kanya. Pansinin po ninyo ang talatang ito, Kasi nga po dito, bago mo talaga makilala ang Diyos, yan, sinasabi niyan. Ngunit ang taong nagmamahal sa Diyos, tanungin kita, nagmamahal ka ba sa Diyos? Siyempre, kinikilala mo yun. Parang ganito, nanliligaw ka. Kasi magkakaroon kayo ng tinatawag na relationship. Di ba? Sa gusto mong maging partner ng buhay mo. Kinikilala mo siya. Inaalam mo siya. Di ba? Ang hirap namang hindi mo kinilala ang iyong magiging makakasama habang buhay. Tapos, habang buhay ka pala nagdudusa sa piling niya. Hindi ganoon, di ba? Kinikilala mo, kinikilatis mo, inaalam mo ang kanyang buong pagkatao bago mo ibigay din yung buong pagmamahal mo sa kanya. So, ganoon din dito sa Diyos. Bago mo ilagak ang iyong kayamanan, ang iyong lakas, ang iyong buhay sa Diyos, makilala mo muna. Sabi diyan, ngunit ang taong nagmamahal sa Diyos ay siyang kinikilala ng Diyos sa Kanya. Nakita ba ninyo ibig sabihin? Pag sinabing kinikilala ng Diyos, alam ng Diyos kung talagang ikaw ay totoo sa Kanya. Vice versa. Ikaw ay nagmamahal sa Kanya at the same time, ang Diyos nagmamahal sa iyo. Di ba't binigyan ka ng halimbawa? Kung ikaw ay nagmamahal doon sa iyong magiging partner,
dapat alam mo rin na yung partner mo ay nagmamahal sa'yo. Both side, kayo ay nagmamahalan. Ibig sabihin, kilala nyo ang isa't isa. Okay, tuloy tayo sa ating pag-aaral. Tuloy natin dito sa verse 4. Kaya kung tungkol sa mga pagkaing inaalay sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na ang mga Diyos-Diyosang ito'y hindi totoong Diyos. Dahil iisa lamang ang Diyos. Katulad po nito, ang ating pagkaunawa sa talatang ito, pag sinabing Diyos-Diyosan, yung pala ay hindi tunay na Diyos. Ngayon, pinapakilala ni Pablo doon sa mga taga-Korinto, na kung saan yung mga kinikilala lang Diyos ay hindi pala tunay na Diyos o hindi totoong Diyos. Kaya pinapaunawa ni Pablo dahil iisa lamang ang Diyos. O, diba? Katulad nito, tanong po ninyo, balikan po natin. Saan ba kayo nalalabuan ba na hindi nyo agad maintindihan at maunawaan? Kasi nga, ilan nga ba ang Diyos? Dalawa o isa? Kasi nga may nagpaliwanag dalawa, may nagpaliwanag isa, may nagpaliwanag tatlo, nagpaliwanag ang dami. So, alin doon ang tama? So, dito may mga talagang kailangan ng unawang espiritual. Kasi ang Diyos ay espiritu. Uunawain mo rin siya sa pangunawang espiritual, hindi sa literal. Kasi ang mga bagay na literal, may mga bagay na ito ay nawawala, naglalaho. Ang mga bagay na espiritual, ito ay mananatili magpakailanman. Kaya ang Diyos, yun po yung walang hanggan. So, kikilalanin natin yung Diyos na walang hanggan. Kasi nga po, pag sinabi niyong ang Diyos ay nasa isang bagay, ay magkakamali kayo. O, diba? Makakita ka ng cross, nanalangin ka doon. O, diba? Nakakita ka ng ng puno. O, diba? Ganun minsan At nung kami maliliit pa, nadala kami ng mga matatanda, yun, may mga himala doon. Doon sa puno, nagpapakita ang Diyos. O di, puntahan nga naman. Yun naman pala, reflection lang ng ilaw. Kaya doon sa madilim na lugar, walang kailaw-ilaw at mayroong nakatutok na spotlight na may korting talagang Diyos na sinasabi yun ng Diyos. Diba? Minsan, Mama Mary pa. Nakadisplay pa doon sa puno. At nag-iisa nga naman yung puno doon Bakit nagkakaroon ng liwanag? O siyempre, nadadaya. Kaakala nga natin Diyos na yun. O, di ba? Yan ang minsan na maling pananampalataya. Nadadaya sa walang kaalaman sa kasulatan. O, di ba? Yung mga rebulto na lumuluha ng dugo. Di ba? Lumuluha, ibig sabihin ay nilagyan ng asin daw para pag natutunaw ay naluha-luha nga naman. May mga ganyang taktika na kung saan ang tao dahil walang pagkakilala sa Diyos, nadadaya. Hindi yun ang tunay na Diyos. At balikan natin ito, talatang ito. So, dapat nating maintindihan, yung Diyos-Diyosan na tinatawag, hindi totoong Diyos. Malinaw po ba? So, magpatuloy po tayo sa 8:5. At kahit na sinasabi ng iba na may mga Diyos sa langit at sa lupa, at marami ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon. Ito na po. Dito po kayo ba nalilito? Kasi baka nadaya tayo ng ibang nangangaral, tuturo, na kung saan, balikan natin ang talatang ito. Ayan kahit na sinasabi ng iba, sinasabi po ng iba. Kaya kaibigan, yung sabi-sabi ng iba, huwag kayo basa-basa maniniwala. Kailangan natin ma-determine yung sinasabi nila galing ba sa Diyos o galing sa katanang isip ng tao. Huwag basa-basa paniniwalaan, uunawain natin. Katulad itong ating pinag-aaralan. So sa 8:5 po tayo, ilan nga ba ang Diyos? Kaya dito, pinapakita dito, ang dami po ang nagsasabi. Sinasabi ng iba na may mga Diyos. Sa langit. Marami palang Diyos sa langit. Diba? At sa lupa. Palitan natin ng ibang salin. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa,
Gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. O diba, ang dami niyan. Paano natin ito maintindihan? Maraming mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon. Para hindi tayo magkaroon ng pagkalito, sino magpapaliwanag sa mga bagay na yan? Ay, tuloy lang natin ang pagbabasa para maintindihan natin. Sa mga sulat ni Pablo, ay ito po. Ituloy lang natin sa verse 6 para maintindihan natin. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama, na lumikha ng lahat ng bagay. So, meron po tayong kikilala na iisang Diyos, yung Ama. Malinaw po ba? Iisa lang yun. So, kapag sinabing capital D yan, malaki pong D, Diyos, ay tumutukoy yan sa mga Diyos-Diyosan. Pero pag capital D, tumutukoy ito sa Ama. Malinaw po ba? Sabi dito, na lumikha ng lahat ng bagay. Pag sinabing Diyos, manlilikha. Malinaw po ba? Tuloy natin. At nabubuhay tayo para sa Kanya. Ibig sabihin, kaya pala tayo nagkakaroon ng buhay, hininga, lakas, nakakakilos tayo dahil sa kapangyarihan ng Ama. O, tuloy po tayo. At may iisang Panginoon lamang, si Hesukristo. O yan ha, meron pong tinatawag na Panginoon. Kasi yung Ama tinatawag din Panginoon. Kasi yung Anak tinatawag ding Diyos. Ngayon, para hindi tayo malito, yan, may isang Diyos lamang ang ating Ama. O, diba? At may isang Panginoon lamang, si Hesukristo. Bakit? Ganon din po eh. Kung ang Ama ay lumikha, ang Anak din sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay at sa pamagitan din niya, nabubuhay tayo ngayon. Meaning, kung wala itong mag-amang ito, hindi tayo mabubuhay. Nabubuhay tayo dahil sa Ama, nabubuhay din tayo ngayon dahil dun sa kanyang anak. So, malinaw po ba? Kasi po yan, katulad po nito, balikan natin itong salitang Diyos para sa Ama. Kasi may kinikilala ang mga tao, small d, hindi tunay na Diyos yun. Ganon din sa Panginoon, sa Panginoon Hesukristo. May tinatawag din Panginoon, small p, hindi yun patungkol kay Kristo. Tumutukoy yun, halimbawa, Panginoon, pwede gamitin yan sa tao, pwedeng gamitin sa anghel, pag small p. Katulad po, balikan natin yung verse 5. Yan may mga Diyos, small d. Pag sinabi mga Diyos, hindi totoong Diyos. Base dito sa verse 4, yan ang mga Diyos-Diyosang ito'y hindi totoong Diyos. So kapag small d ang tutukuyin yan. Hindi totoong Diyos. At ganun din. Yung small p na Panginoon, pwedeng gamitin sa tao, sa anghel, o kang kanino man. Kapag ginamit natin yung capital D para maintindihan natin, doon lang sa isang Diyos Ama. At doon sa salitang Panginoon kay Hesukristo. Kasi nga po ganito yan para hindi tayo malito. Kasi po nung una ang pagkakilala po ng mga Israelita sa mag-amang ito katulad po ni Haring David ay ipinakikilala ito sa mga bayang Israelita. So pupuntahan natin yung sinabi ni Haring David para maintindihan din natin kasi yung kikilala nating Panginoon, yung Panginoon din na kinikilala ng mga Israelita. Dito po sa Salmo 110 verse 1. Sinabi ng Panginoon nung Ama, sa aking Panginoon kay Kristo, maupo ka sa aking kanan hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. So, yan, di ba? Ang Ama tinatawag na Panginoon. Si Kristo tinatawag na Panginoon, kaya Panginoong Hesukristo. Malinaw po ba? So, hindi na tayo malilito. Kaibigang Bito. O, di ba? So, yun na po ang sagot natin dito sa 8.6 ng unang Korinto 8.6. So, malinaw po yan. Para maintindihan natin, So, babalikan po natin yung unang Korinto 8.6 na kung saan meron tayong kinikilalang Diyos Ama na iisa at Panginoon na si Hesukristo. Diba? Ito yan. Para sa atin, isa lamang ang Diyos. Balikan natin yung isang salin sa ADB.
Ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang ang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamagitan niya. So, malinaw po ba? So, ngayon, may kinikilala ba tayong maraming Diyos? Hindi na tayo malilito. Hindi pala marami. Di ba? So, ngayon, sinasabi mo, ilan ba ang Diyos? Small d. Dalawa o isa? O, diba? Pag sarabing Diyos ay kahit napakarami yan, o iisa yan, o dadalwa, pero hindi naman tunay na Diyos ang napagkakilala ninyo, malilito pa rin kayo. Diba? Ang kinikilala natin dito mag-ama lang. Ang Diyos Ama ng Panginoon nating Hesukristo. Kaya ang Ama na makapangyarihan sa lahat, the Supreme God, at yung kanyang anak na si Hesukristo, tinatawag din siyang Panginoon at Kristo. So malinaw po. So kikilalanin mo siya pareho. Kung tawagin natin ang Diyos Ama, o di ba Diyos? Nag-iisa yun. Kung tatawagin natin Panginoon yung Ama, kilalanin mo rin yun. Pero yung anak, kung kinikilala mong Panginoon, kilalanin mo. Kung paano tinatawag ang Ama'y Panginoon. Di ba ang Ama, Diyos? Yung bang anak, tatawagin mo rin man Diyos? Sa capital D, ano? Kasi pag sinabing Diyos, lumalalang lumilikha. O di alamin natin. Tignan natin. Kasi sinasabi natin, yung anak ba, tinatawag din ba Diyos? O di alamin natin sa kasulatan. So, yan. So, mali po ang ganong pagbigay ng inyong pangungusap. Kasi po, pag sinabi nyo, dalawa ba ang Diyos? Ilan ba ang Diyos? Dalawa? O kapag small d, kahit isa yan, 2, 3, 4, 5, 10 o mahigit pa, marami pa, ay hindi yun ang tunay na Diyos. Ang tinutukoy na Diyos, yung mayroong kapangyarihan na lumalang. Kung ang Ama may kapangyarihang lumalang, yung anak may kapangyarihang lumalang, doon natin makikilala. Base doon sa paliwanag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:6. Ano? Ngayon, balikan naman natin yung tanong na ito. Yung bang anak tinatawag din bang Diyos? Siyempre, dapat natin makita at malaman kung mismo yung Ama ang magsabi. Siyempre, irerespeto natin yun, di ba? So, ngayon, para makita natin, ito ang paliwanag ng Ama. Na mismo yung Ama tumawag doon sa kanyang anak Diyos. O ito, pampasinin natin ang mga bagay niyan. Di ba? Yan, mag-ama yan. Ano ho? Dito ho magpapatunay naman. O, pupuntahan natin. Dito sa 1:3 ng Hebreo. Sabi dito, palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Tingnan natin ha. At umaalalay ng lahat ng mga bagay. So umaalalay pala. Kaya pala kasama yung anak sa paglalang. O, tuloy natin ha. Ulitin natin. Palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. At umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. So, malinaw po ba? Unawahan natin itong pangungusap na ito. Ang sabi dito, palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Palitan ng salin para maintindihan. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganon din siya. So, malino po ba? Capital D. Kung ang Ama po ay mayroong kaluwalhatian ng pagka-Diyos, ganon din ang kanyang anak. Malinaw, naintindihan po ba ninyo? Kaya mismo, sabi nga ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Ibig sabihin, yung pagka-Diyos niya, ni Kristo, ay meron ding kaluwalhatian ng katulad ng sa kanyang Ama. O ngayon, patunay pa natin ito. Kung mismo ang Ama ang nagsabi ng mga bagay niyan, ay ito. Para maintindihan natin ano.
Maintindihan ba natin ang mga bagay na yan? E ngayon, ang nagpapaliwanag dyan, yung binigyan ng kapahayagan. Si Pablo pa rin po magpapaliwanag ng mga bagay na yan. Sabi naman po dito sa Hebreo 1:1, ang Diyos sa nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. O ibig sabihin, nagpapahayag na pala doon ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Tapos sabi dito sa verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. O yun, nung una nagsasalita pala ang Ama. Ngayon naman, magsasalita naman yung kanyang anak. So malinaw po, mag-ama ito. Kung ibabase po natin yung sinabi dito sa kay Apostol Pablo, na ang Diyos Ama, lumikha ng lahat ng bagay. Ganoon din ang Panginoong Hesukristo, sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. So malinaw po, balikan natin itong pinag-aaralan po natin. Hebreo 1:3 tayo, Palibhas siya ay siyang sinag ng kanyang kalawalatian. O, ito pala nabanggit na natin. Balik po tayo sa Hebreo 1:2. Hebreo 1:2 po tayo. Sabi po dito, naging malinaw po yan sa atin. Ay nagsalita sa atin ng mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito po ang nagpapalinaw sa atin. Kung nagpapahayag na po si Kristo, yan, sabi dito, na siyang itinalaga na takapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. So malinaw yung binasa natin kanina, palibhas siya yung sinag ng kanyang kalwalatian, tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. So mag-ama rin po, Nang kanyang magawa na ang paglilinis sa mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. So, ibig sabihin, magkatabi pala ang mag-amang ito. Ay lumuklok din po doon sa karangalan sa kaitaasan. Doon po sa kaharian ng Diyos Ama. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumunta sa tabi ng Ama kung wala kang ganong uri o being of God's nature. So, ibig sabihin, meron pong God's nature si Kristo, yung pagka-Diyos ni Kristo. Ganon din po yung sa Ama na merong kalawalatian na pagka-Diyos, ganon din si Kristo. So, malinaw po ba? So, tuloy pa natin. Sabi pa dito sa 4, naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Ibig sabihin, kung anghel ay nilalang, si Kristo hindi po nilalang, di ba? So, ibig sabihin, kung tao lang din si Kristo, kasi marami naniniwalang tao lang si Kristo, ay mali po yun. Kasi paano siya makakabalik dun sa Ama? Di ba? Yun ang dapat natin makilala sa pagiging pagka-Diyos ni Kristo. Tuloy pa natin. Pinapakilala ni Pablo si Kristo. Tuloy natin sa 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli akong magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak. Kasi diyan magkakatawang tao si Kristo naman. Siyempre, siya pa rin yung tinutukoy diyan. Bagamat nung una, ang sabi po dito, na ipahayag na po ito doon sa mga anghel. Kung babalikan natin yung aklat ng Salmo, kasi tumutukoy yan din kay Kristo. Salmo 2:7 para maintindihan natin. Sinasabi naman diyan, ang aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon ng Ama sa akin. Sabi di ba? Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. So malinaw po, ang Ama nagsasalita na sinasabi dito para i-proclaim. Diyan pa lang pinapakita na. Di ba? Sa aklat ng Salmo. Sa kanyang mga lingkod, kay David, sa mga pinili na Israelita, pinapakilala na. Pero yung iba nga, hindi napagkakilala ang ating Panginoon Kristo. Tuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Para maintindihan natin. So, balik tayo sa Hebreo 1:5 na ba tayo? Yan. 1:5.
Sapagkat kanino sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ibig sabihin, ipinanganak. Talagang nagkaroon po siya ng kapanganakang physical. Kasi nga po, siya rin ay naroon na sa pili na ng Ama mula ng simula. Ibig sabihin, eternity ang kalalagayan ni Kristo at ng Ama. Pero dito, ipinapahayag naman ni Pablo kung paano siya ay nagkaroon ng katawang tao. Kasi nagkaroon siya ng kapanganakang physical. Pero siya rin po yung tinutukoy diyan na simula't simula pa siya na yung Kristo o Espiritu ng Diyos na tinutukoy. So napag-aralan po natin doon sa mga bago na hindi po nakakaunawa sa ating pong pag-aaral. Balikan po niyo yung Espiritu ng Diyos tumutukoy si Kristo. So balikan po natin ang ating binabasa. Sinasabi naman po dito sa verse 6, at muli nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan. Yun, di ba? Magkakatawang tao nga po si Kristo At muli nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. O kahit pa siya ay magkatawang tao. Kaya nga sabi ng iba, tao naman yan, bakit mo sasambahin? Ito na nga nagpapahayag. Kahit siya ay nagkatawang tao, pati ang anghel nga para hindi magkaroon ng pagdududa. Bagamat si tao. Pero kailangan sambahin kasi nananahan pa rin po yung kanyang being of God sa kanyang katawang tao. Di ba? Yun ang dapat yung malaman. Kasi nga po, yan ay maiintindihan natin sa mga sulat pa rin ni Pablo Kung maiintindihan lang natin yung mga kasulatan at binabasa ninyo, ay maintindihan natin. Yung pagka-Diyos niya ay ito po, para maintindihan natin. Puntahan na nga natin. Sabi po diyan. Bago natin balikan po yung Hebreo 1:6 nasa bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niyang inaring isang bagay na dapat na pangnangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So, pantay po sila. Yung being of God, of Jesus Christ, the same of God, the Father, yung kanyang kaluwalhatian. So, Diyos din po si Kristo yon, bagamat nasaan yung Diyos. Di ba? So, yun ang malinaw, Para maintindihan natin, balik po tayo sa 8:6. So, yan. Nung dinala siya, kahit po siya nagkatawang tao, naroon pa rin po siya yung kanyang kaluwalhatian na pagiging Diyos. Tuloy natin sa 7. At sinabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Tuloy natin. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ito na po, para maintindihan po, doon sa tanong po ninyo, ilan ba ang Diyos? Kung ang ating ama tinatawag na Panginoon, kung yung anak tinatawag nating Panginoon, di ba? Kung yung ama tinatawag nating Diyos, yung bang anak, kikilalanin mo rin bang Diyos? Kung ama ang nagsasabi, irerespeto natin. So, iyan po yun. So, balikan natin at basahin natin. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Di ba? Palitan ng ibang salin. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos, ng Ama, tungkol sa kanyang anak. Anong sabi ng Ama doon sa kanyang anak? O Diyos. Yan, malinaw po, capital D. Yung Ama, Diyos, ang nagsasabi do ng Ama, sinasabi ng Ama doon sa kanyang anak, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. So, yun po ang malinaw. Kaya, nasagot ba natin? Nasagot po ba natin ang So, kung kinikilala mo yung Ama, Panginoon, yung anak kilalanin mo rin Panginoon. Kung yung Ama tinatawag na Diyos, totoong Diyos, tunay na Diyos, kilalanin mo rin. Di ba? Kung ang anak, totoong Diyos, kilalanin mo rin. Siyempre, sinasabi yan ni Juan naman, pinapaliwanag. So, pupuntahan natin. Di ba? So, malinaw na po dito, yung ating binasang iyan, kung ang Ama ay Diyos, at yung kanyang anak ay
Diyos, ay siyempre totoong Diyos din yung Ama, siyempre ipakikilala din natin sa ating sarili, sa mga tao, totoong Diyos din si Kristo. Paano natin malalaman? O ito po, para maintindihan natin na. Sinasabi dito naman sa unang Juan 5:20, alam din natin ang anak ng Diyos. O pag sinabing anak ng Diyos, siyempre, halimbawa ganito. Bigyan mo na tayo ng example bago ituloy natin yan. O halimbawa, tatay ako, may anak ako. Ako tao. Yung ipinanganak ko tao din, di ba? O ganun yun. The same essence, the same na merong kalwalati ang ganun na mag-ama talaga. May relationship. Ibig sabihin, kung lalaki siya, lalaki ako. So ganun din. Di ba? So ganun din ang ama at yung anak. Kung kinikilala mo yung ama, Diyos, kilalanin mo rin yung kanyang anak, Diyos. O ito yon, talatang ito. Puntahan natin. Alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo. O di ba, kahit siya ay naging tao, nagkatawang tao. Ano ho? Yung pa rin ang kanyang kalalagayan, Diyos pa rin yun kahit nagkatawang tao. May purpose lang nga po. Ano ho? Mamaya natin bibigyan ng reason kung bakit nagkatawang tao. So dito muna, para makilala natin yung ama, di ba, tunay na Diyos. Yung mga anak, tunay na Diyos din ba? O ito po. Tuloy natin. At binigyan niya tayo ng pangunawa. Ayan. Yung pong mabibigyan po ng pangunawa. Kasi yung iba, hindi makaunawa. Ang nakakalungkot. Ano? Isa lang daw ang Diyos. Marami daw Diyos. May dalawa nga, pero hindi kinikilala si Kristo na talagang totoong Diyos. At ito nililinaw nga natin. Totoong Diyos ang anak. Puntahan natin ito. Tuloy natin. At binigyan niya tayo ng pangunawa. O yung makakaunawa, salamat. Upang makilala natin ang tunay na Diyos. O yan po. Sino yung tunay na Diyos? Yung ama, tunay na Diyos. Yung anak ba, tunay na Diyos? O yan po, sa talatang iyan. O, sabi dito, ulitin natin. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos. O, sa pamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. O, so, malinaw na po ba? Kung ang ama tunay na Diyos, totoong Diyos, ganun din yung kanyang anak, tunay na Diyos at totoong Diyos. So, naliliwanagan na po ba tayo? So, balikan natin ang talatang yan. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. O, yan. Kaya, kung kinikilala mo ang ama, kinikilala mo ang anak, sila po ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Malinaw po ba? Kaya dito po sa tanong po ninyo, no? Yan. Naging malinaw. Kung kinikilala mo ang Ama, totoong Diyos, si Kristo, totoong Diyos. Kung si Kristo ay mayroong pagka-Godhead, si Kristo ay ganoon din, may pagka-Godhead. Same essence. Yung sinasabi po dito sa, balikan natin yung talatang ito sa John 10:30. Ako at ang Ama ay isa. Yung essence diyan, pagkakakilanlan, yung identity, hindi tayo malilito. Merong Supreme God na makapangyarihan, Diyos yun. At yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung Diyos Ama, meron pong anak na tinatawag na Kristo. Diyos din ang pagkakilala natin sa Kanya. Hindi tao, yung iba pagkakilala, tao lamang si Kristo, kung ang Ama sinasamba natin, si Kristo sasambahin natin. 'Di ba? Nabanggit natin kanina kahit nga anghel pinapasamba ng Ama. How much more tayo na hindi ba tayo sasamba kay Kristo? So sasamba tayo. Maging yung mga alagad, 'di ba, nung tinawag niya sa pamamagitan ng mga himala na ginawa ni Kristo, sinamba si Kristo. So ganun po. Kaya bago ka maglingkod sa Diyos, kilalanin mo muna. So salamat po kaibigang Bito. Malinaw no ba sa iyo? Na i-details na po natin ang mga bagay niyan para lang ho sa inyo. Pero doon sa mga bago na napapadaan dito, at hindi pa niyo nakikilala, pero doon sa iba na kung saan ay marami ng nalalaman, ay yun nga sinabi ni Pablo kanina, balikan natin yun. Huwag ka mo na ho maging ganito ang kaisipan natin. Sa unang Korinto 8:2, sabi po diyan, kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, sa ibang salin, palitan natin. Sabi naman po diyan, ang taong nag-aakala na marami siyang alam ay kulang pa rin talaga ang kaalaman. Kaya dito,
magkakaroon ka ng kaalaman. Kasi kulang ka eh. Ang kala mo, yun na. Kala mo, totoo na yun. Hindi pa pala. So, ang channel na ito, nagpaliwanag ng mga bagay patungkol sa pagkakilala sa Diyos Ama at kay Kristo. Sila lang po ang lumalang ng lahat ng bagay. Okay na po ba yun? Kasi binasa natin sa mga sulat ni Pablo, ito na po. Kung tayo po may kikilalaning iisang Diyos, yung Ama. Bagamat siya tinatawag na Panginoon, di ba? May kikilalanin din tayong iisang Panginoon, si Kristo. Pero siya din ay mayroong being of God. Di ba? Yung pagka-Diyos ng Ama, pagka-Diyos ni Kristo, same essence yun. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Nariyan na. Nagkatawang tao lang si Kristo. Anong purpose? Para linisin ang kasalanan ng sanlibutan. Ipakilala ng Diyos Ama si Kristo. At pinapakilala din naman ng Kristo yung kanyang Ama. So, para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya, yan ang sinasabi ni Juan sa 14:1, di ba? Kaya pag tayo magkakaroon ng pananampalataya, basahin mo lang ito. Sinasabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong magkaroon ng pangamba, takot, pag-alinlangan. Magtiwala kayo sa Diyos at kay Kristo. Yan. Magtiwala rin kayo sa akin. Sabi ni Kristo yan. Yung pagtitiwala, yan ay pananampalataya. Yan ho. Huwag maglimihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Iyan ang sinabi ni Kristo. Kaya mag-ama yung ating pananampalataya. So, hindi ka na malilito, kaibigan na dito. At the same time, yung mga nakinig ngayong araw na ito, pagpalain po kayo, no? Panalangin ko, patuloy kayong bigyan ng karunungan, kaalam at pangunawa sa mga binabasa na hindi na kayo madaya ng ibang nangangaral na kung saan ay ilayo kayo sa tamang pananampalataya. Ilayo kayo sa pagkakilala sa tunay na Diyos. Okay, ngayon, hindi ka na mailalayo kasi narito ka sa tamang channel na nagtuturo ng tamang aral mula kay Kristo. Kaya huwag kang makalimot na mag-like, mag-subscribe sa ating channel. Sapagkat nating nalaman na ilan ba ang Diyos. Kung ang pagkakilala mo sa Ama ay Diyos, kikilalanin mo rin yung kanyang anak, Diyos. Kung ang pagkakilala mo sa Ama ay Panginoon, kilalanin mo rin ang kanyang anak, Panginoon. Sapagkat ang mag-amang ito ang lumalang ng lahat ng bagay, sa kanila nagmula ang lahat ng mga bagay at may buhay. Base sa 1 ng unang Korinto po, 8:6 sa paliwanag ni Apostol Pablo, sapagkat na-reveal na kay Pablo yung mga bagay na sinabi ni Kristo. So salamat po. Don't forget to like and subscribe to our channel. Pagpalain po tayong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.